Hello, good morning, and good morning sa inyong lahat. And I am here, Ria Palma Rogas, on my YouTube channel, on your YouTube screen, Sagro Air channel, or ano ba to? Rogas Palma Ria channel, or Ria Palma Rogas channel, or Ria Rogas. So kayo na bahala. Tingnan nyo na lang yung 4 na channels ko para makita nyo ang mga vlogs ko in everyday lives. Okay? We have here Brother Eddie Villanueva of JIL Jesus is Lord Church preaching from the internet. And nakuha ko nito and natutunan ko ang mga bagay na tinuturo ng Panginoong Diyos sa akin. And I want to share it all to you now. So it's about healings and blessings in Christ Jesus. Or healings, or pagkagaling, kagalingan, blessings, o pagpapala ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa ating lahat. So, there are 3 major aspects of life. Health, or our body, prosperity, or financial freedom, and spiritual prosperity, or about our spirit. So, we have, number 1, spiritual salvation. Now, what's the Bible telling us about Jesus Christ in this? According to 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos na pamamagitan niya. Okay guys, sandali lang. Bale, tingnan muna natin ang text ng topic natin ngayon for today, about healings and blessings in Jesus Christ. So, sa 3 John, chapter 2, mababasa natin ng ganito. It's about healings and blessings in Christ Jesus. Sabi rito, mahal kong Gayo, sabi ng 3 John, chapter 2, verse 2, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. So, 3 yun, di ba? Health, prosperity, and spiritual prosperity. So, sabi rito sa 2 Corinthians 5:21, it's all about the virgin birth of Jesus, the only blood that is so clean that cleanses every sinner who became born again spiritually. So, sabi sa John 1:12, for being a true Christian, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, Romans 5:12, sabi rito about physical healing or health. So, yung kanina, yun yung spiritual salvation natin, guys. O nung maligtas tayo sa pagtanggap natin sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay. So now, ang ating physical healing or health, mababasa natin sa Romans 5 verse 12. Ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ano ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng physical health? Isaiah 53:5, sabi rito, dahil sa ating mga kasalanan, anong ginawa ni Jesus? Kaya siya nasugatan, siya ay binugbog. Dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling. Dahil sa pahirap na tinamo ng Panginoong Jesus at sa mga hampas na kanyang tinanggap nung siya ipapako na sa krus ng Kalbaryo noon. So, meron na, kung maniniwala tayo na nangyari yun sa kanya, magkakaroon na tayo ng kalayaan sa sumpa ng sakit at karamdaman. Hallelujah! So now, sa 3rd naman, ang poverty o paano tayo magkakaroon ng kalayaan sa kahirapan. Mababasa natin to sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi rito, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hallelujah! Yun ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya ay magkatawan tao, ang ating Diyos, at nanirahan sa piling natin. Naranasan niya ang lahat ng kahirapan para tayo maging mayaman kung maniniwala tayo sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! So now, how to experience all these things?
paano natin mararanasan ang lahat ng bagay na ito? So, mababasa natin ito o makikita natin ito kung paano nga ang mga bagay na ito ay mararanasan natin. Makikita natin ito sa Marcos chapter 10, verse 46. Halika, basahin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa topic nating ito. Nakakita ang bulag na si Bartimeo, sabi rito. So, verse 46, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, sabi ng mga apostol. Ipinatatawag ka niya ng Panginoong Jesus. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Hallelujah! Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. So guys, malalaman natin dito na ang Panginoong Jesus ay tinatawag na anak ni David. Kasi mababasa natin sa Mateo chapter 1. Sabi dito verse 1, ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. So si Jesus ay nagmula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham, na ama ni Haring David. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid, na ama ni Haring David. So, sa makatwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang sa maipanganak na si Jesucristo. So, galing siya sa lahi ni David. So, ang sabi sa kanya ni Bartimeo ng bulag, Jesus, Son of David. Minsan sinatawag siyang Son of God, Son of Man, and Son of David. Dahil nga galing siya sa Son of God, dahil anak siya ng kaisa-isang anak siya ng Panginoong Diyos. Son of Man, dahil siya ay nagkatawan tao at tumira sa atin. Son of David, dahil lahi siya ni David. So, sabi rito, lumapit sa kanya si Bartimeo, talaga nagpursige, natawagin siya dahil gustong gumaling ng taong ito. So, sinasabi rito na dahil sa pananampalataya at pagpupursigin niyang gumaling si Bartimeo sa kanyang kabulagan. So, sabi rito, many blind men don't want to see, hindi nila gustong makakita dahil sa kasalanan na inaangkin nila sa kanilang mga katawan. But God wants us to see. Kailangan maging specific tayo when we pray to Him. So, Bartimaeus told Jesus he wants to see. So, gusto niyang gumaling sa pagiging bulag. So, sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at mapakikinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. At according to John 10:10, kaya lamang papupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak, na parito ako, sabi ng Panginoong Yesus, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na isang ganap at kasiyasiyan, na sabi ni Bartimeo, na hindi na bulag, hallelujah, na nakakakita na. So, nagigets nyo ba guys? Gusto niya makakita, nakakita siya dahil sa pagpupursige niya maging isang normal na tao at maging isang hindi na bulag na tao. So, may ibang tao ayaw makakita. Hindi sila lumalapit kay Jesus kasi mas gusto nila ang kasalanan. So,
So sabi sa Matthew 28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hallelujah! So maaari na tayong tumawag sa Panginoong Jesus upang tayo makakita ng mga gusto nating bagay na makita sa mundong ito. According to Jeremiah 32:27, ako si Yahweh ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Hallelujah! Isaiah 66 verse 1, ito ay salita ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan at itong daigdig ang aking tinutuntungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tinitirhan na pahingahang dako? So, Diyos talaga ang makapangyarihan sa lahat. According to Luke 18:27, tinugon sila ni Jesus, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Hallelujah! Matthew 11:28, sabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko, sabi ni Jesus. According to John 6:37, sabi, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino man lumapit sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. Hebrew 11:6, binabanggit dito, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ay magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. And sabi sa Hebrews 11:1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya, tulad ni Bartimeong bulag. Hallelujah! Siya'y gumaling. Hallelujah! So guys, there is healings and blessings in Christ Jesus. So, according to 3 John 2, mababasa natin dito na may healing sa health, sa ating body. Magkakaroon pa tayo ng blessings, prosperity or financial freedom, and spiritual prosperity according to in our spirit dahil sa pananalig natin sa Panginoong Jesus. Hallelujah! So guys, marami ba kayo natutunan ngayon? So, gawin nyo lamang yan sa buhay nyo, guys. Huwag nyo ilagay lang sa utak nyo. Isa puso nyo at isa buhay nyo. Gawin nyo sa buhay nyo ang mga bagay na itinuro ko sa inyo. At siguradong pagpapalain at magkakaroon tayo ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, that's it, guys. So, kumusta na kayo, guys? Ako maayos ako ngayon. Medyo dumaan ako sa paghihirap nitong mga nakaraang araw. Hirap na hirap ako and natutuwa ako sa mga good news na nababalitaan ko from my loved ones, mga mahal ko sa buhay, mga tao nagmamahal sa akin, and okay na raw sila. So, okay na rin ako. Hallelujah! Kahit wala pa akong nakikitang, kahit hindi ko pa nararanasan yung pag-asang nakikita ko. So, okay na ako ron. Basta nakikinalaman kong masaya silang lahat. Hallelujah. Thank you, Father God, for this. Salamat po, Panginoon Diyos, sa magbibigay mo sa akin ng ganitong kalooban na ayon sa kalooban ng Diyos Ama. And sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa leading ng Holy Spirit sa buhay ko. Thank you so much. And I pray na maging maayos na ang lahat hanggang sa pagdating ng 2024 at ng Christmas at New Year na ito na ngayong taong 2023, and sana pagpalain tayo at makaranas tayo ng healing sa atin ng Diyos Ama. Hallelujah. So thank you guys for watching my vlog today, and I hope to see you next time soon. And this is Mommy Yang wishing you the best in life. Mwah! See you next time. Bye, everyone. Happy holidays. Season's greetings.